Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga doctor lovers. Ako po si Cherry mula po sa Tarlac at ako po ay 30 anyos na. Gusto ko po munang magpasalamat sa lahat ng tulong niyo sa amin, sa aming mga nalilito, sa aming mga tila naliligaw at mga hindi alam kung paano makababangon at makapagsisimula. Dr. Love, hindi gaya ng ibang Dr. Lovers na talagang matatagal na, ako po ay bago pa lamang. Pero masasabi ko na simula nang makapakinig po ako sa inyo, hindi na po ako nagmintis. Pero silent listener lang po ako. Natutuwa po kasi ako dahil natututo po ako sa inyo sa bawat sitwasyon at kwento ng iba't ibang tao. Kung ano't ano man, alam ko ang gagawin ko kung sa akin man mangyari dahil narinig ko na po sa inyo. Dr. Love, heto na nga po. Napasulat po ako sa inyo ngayon para po sana ikonsulta ang tungkol po sa aking buhay pag-ibig. No boyfriend since birth po ako. Siguro po gawa ng sobrang higpit ng parents ko noon. Medyo bago-bago nga lamang po ang pagiging independent ko. At syempre, gusto ko naman pong paglaanan ng pansin ng pagkakaroon ng love life dahil nangangarap din po ako syempre ng isang pamilya. To be honest, Dr. Love, naiinggit nga po ako sa mga callers mo. May mga love life sila katulad ni Miss Sugar ng Pampanga at saka si Teacher JC Kalasikas. Medyo may pagkachismosa to, ano? Joke lang po. Going back po, meron naman po akong prospect. Kaya nga lamang po, sa tikal ko nang nagpapakyut sa kanya, ni minsan, ni hindi niya naman po ako napansin. Kinausap ko po ang pinsan ko at sinabi kong gusto kong magsasama sa mga gala niya. Umaasang may makikilala, hindi rin po kasi ako palabarkada. May isang beses po na nagkasama kami sa pag-iikot sa mall at naikwento ko po sa kanya ang lalaking matagal ko nang gusto. Alam mo, Dr. Love, shinare niya po sa akin ang secret niya. Kaya raw po siya na-engage bago siya mag-30 anyos ay dahil sinunod niya raw po ang payo sa kanya ng isang matandang babae na nakilala niya somewhere. Ang sabi niya po, yung lalaking nag-propose sa kanya, hindi rin daw po siya gusto. Gaya raw po ng sitwasyon ko. Siyempre, ako po sobrang na-curious kasi kung kaya niya at may paraan pala, siyempre gusto ko rin pong subukan. So, dinitalyin niya muna po sa akin ang buong pangyayari. Kinuwento niya yung tungkol sa matandang babae na legit daw po talaga na tinulungan siya kasi wala raw pong hininging kapalit at hindi po nagpapabayad. Meron daw po itong ibinigay sa kanya na supot. Maliit na supot na pula. Doon daw po sa supot, ipinilagay daw sa kanya ang buhok niya at ang buhok ng lalaki. At lagi raw niya po itong ilagay sa unan. Meron din pong ibinigay sa kanyang maliit na papel na may nakasulat na parang Latin. Kailangan niya raw po itong bigkasin 3 beses bago matulog. Dr. Love, nang marinig ko ito, nag-alanganin po ako. Ang naisip ko, masama ito at baka karmahin ako. Kaya nga lang po, pagkukumbinsin niya sa akin, mamahalin ko naman daw po ng buong buo ang lalaki, kaya wala naman akong maagrabyado.
Pangalawa, wala naman po itong pamilya o anak. Sinabi rin po ng pinsan ko na kailangang maghabol na ako dahil 30 na ako. Wala na raw po ako sa kalendaryo. Kung hihintayin ko pa raw po na may makilala pa ako, matagal pa raw po ang proseso. Magkikilala, date, etc. Tapos wala namang kasiguruhan sa dulo kung kami ba talaga. At least daw po, kapag ginawa ko ito, matik. Gusto ko na yung makakasama ko. Bale, less sa panahon at sure na gusto ko ang makakasama ko at hindi raw po ako lulukuhin. Talaga. Pero Dr. Love, nagdadalawang isip pa rin po ako. Paano kung masama yung matanda na nagbigay noon na pinsan ko? Paano siya nakasiguro na totoong yun? Baka naman mamaya sila lang naman talaga ang itinadana. Para bang ayokong itry kasi nga po iniisip ko baka may karma. But at the same time, bigla po akong na-pressure. At para bang may point din naman ang pinsan ko. Dr. Love, para lang po may background kayo sa sinasabi kong lalaki. Childhood sweetheart ko po siya. Childhood sweetheart? Magsyota sila nung bata pa sila? Inaasar nga po kami noon pa man, elementary namin, super close po kami ng lalaking ito, kaya nga lamang po, nang mag-high school kami, nagkahiwalay na kami at tumahak ng kanya-kanyang landas. Para bang walang bakas ng closeness sa amin ngayon, ni hindi kami nagbabatian pag nagkikita. Pero Dr. Love, ang totoo po, matagal ko na po siyang gusto. Like, ever since. Baka nga po isa rin ito sa dahilan bakit naging no boyfriend since birth ako. Baka subconsciously waiting kasi ako sa kanya kaya hindi ko magawang gumusto sa iba. O kaya naman di ko magawang pansinin yung mga sumusubok mandigaw sa akin. Dr. Love, binata pa rin siya. Magkaedad lang kami. So, ako naman assuming na baka may hinihintay lang din siya. Pero base sa pag-stalk ko sa kanya, para bang workaholic siya ngayon at laging busy. Baka kaya single pa rin po. Close din po pala siya sa family natin. Kaya naman talagang updated po ako sa kanya. Sa family nyo, hindi natin. Dr. Love, ano po bang maganda kong gawin? Dumaan sa tamang proseso o sundin ang pinsan ko kasi nga dahil babae ako, time is ticking. Ano po ba ang take niyo rito? Kasalanan po ba ang mga gayu-gayuma? Sana po mapaliwanagan ninyo ko, aayain ko rin po ang pinsan kong makinig tonight. Kasamang mismong pinsan ko na gumagamit nito para po sana ma-enlighten din siya. Maraming salamat, Dr. Love. Gumagalang, Cherry. Maraming salamat sa iyo, Cherry, ng Tarlac. Alam mo, Cherry, nakakatakot itong pinapasok mong to. Ang tanong ko lang sa iyo, Cherry, bakit kinakailangan na maghabol ka? Talagang desperado ka na ba? Baka sa paghahabol mong yan, kung saan ka mapunta. Desperado ka na Diba? At tandaan mo lamang, ang babae, ang tunay na babae ay may matres, may ovaryo. At sa paghabol mo, baka malimutan mo na isa kang dalagang Pilipina at maraming mga lalaki ang maaaring naghahanap ng mga katulad mo na birhen pa at madaling lukuhin. Okay? So mag-iingat. Maraming impakto na nakapaligid sa iyo. Bago natin puntahan yung mga plano natin, gusto ko lang ituwid
Ako'y naniniwala na ikaw ay isang Katoliko. Ayan. Ito, ipapuputol ko lahat ng kuko sa aking kamay pag ako'y nagpapamanicure. Isama mo na ang kuko sa paa ko. Pag nagpa-pedicure ako, ipapuputol ko yung mga kukong yan. Itong si Cherry ng Tarlac ay Katoliko. Bakit? Kasi po sa Iglesia ni Cristo, walang naniniwala sa ganyan. Sa mga born-again Christians, wala ring naniniwala sa ganyan. So, sino naniniwala dyan sa mga anting-anting, sa mga kulam, sa mga ano yung term na ginamit niyan? Yung mga ganyan. Sino mga naniniwala? Katoliko lang. Bakit? Kasi marami sa ating Katoliko ang hindi alam ang pananampalataya. Alam ba ninyo na ang tawag ng simbahan dyan ay witchcraft? Bakit isusubo mo ang kinabukasan mo at ang sarili mo sa isang bagay na kokontrolin ka ng ibang tao? And for all you know, hindi tao ang kumukontrol sa iyo. Diablo. Kasi isinabit mo yung sarili mo doon sa Diablo. Lahat ng pag-asa mo sa kanya mo iniasa. Kanina lang pinag-uusapan namin ni Laila Chicadora. Merong spiritual warfare. At ano yan? Sa Diablo. At ang nabibiktima ng spiritual warfare ng mga Diablo, yung mga taong naniniwala sa ganyan. Yung mga taong nagpapahula doon sa may simbahan ng Quiapo. Yan. Yung mga taong naniniwala sa mga tarot cards. Tantanan nyo, maawa kayo at nakakaya sa Diyos. Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 16 and Leviticus chapter 19 verses 26 to 31. Sabi ni Jen. Baka, sa pagiging desperado mo na makahanap ng isang lalaki, can you imagine? Yung sinasabi ng pinsan mo, sa kagagawa nitong isang matandang babaeng ito na gumagawa ng witchcraft, nakuha niya yung lalaking walang gusto sa kanya. Hello? Ganun bang gusto niyong buhay? Makasama mo, makarelasyon mo, isang lalaking walang gusto sa'yo? Pag nauntog yan at natauhan yan, dudurang ka niya sa mukha mo. Ako subukan mo. Ako subukan mo. Paano ako makikipagrelasyon sa isang lalaking walang gusto sa akin? Hindi po magtatagumpay yung ganyang relasyon. Cherry ng Tarlac, huwag ka masyadong desperada. Hindi magtatagumpay ang relasyon na isa lang ang nagmamahal. Eh yung dalawang ang nagmamahalan, tinan nyo yung dalawang artista na mistisa yung babae. Tapos yung kanyang boyfriend, yung lalaking type niya, mistiso rin. Haba ng buhok. Diba? Pareho silang nagmahalan. Hindi alam nitong babaeng artista na yung kanyang minamahal na lalaki na gustong-gusto niya, may iba palang girlfriend na 7 years ng relasyon. Diba? See? Ayun, nagmahalan pa yun eh. Paano yung ikaw lang nagmamahal? Wala yan. Maniwala ka. At bakit isusubo mo ang sarili mo sa impakto? Sa Diablo? Bakit isusubo mo at isusuko mo ang pagkatao mo at ang pananampalataya mo sa Diablo? Ang Diablo, ano yung sabi ng pinsan mo? Walang bayad yung matanda. Libre. Sino man demonyo magpapabayad sa'yo? Ang gusto niya kunin ka? Hello? Gamitin mo nga yung common sense mo. Minsan ang common sense hindi na common Kasi hindi natin ginagamit. Ang Diablo, libre-libre yan.
Gratis at amore. Oo. Ibibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Hanggang sa mahulog ka na kagaya ng pinsan mo, nahulog na dun sa Diablo. At akala mo ba ang Diablo papaloko sa'yo? Mas matalino ang Diablo sa'yo. Hindi papayag ng libre yan. Babayaran mo yan. Anong ibabayad mo? Yung kaluluwa mo. Yun ang pinapasok mo kasi. So, why are you in a rush? 30 anyos ka pa lang eh. Iba nga dyan, matanda eh. Si Norma Lapus nga, matanda pa sa akin eh. Walang asawa eh. Oh, ano? Pero bakit masaya siya? Eh kasi, alam niya kung paano maging masaya. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. And don't be in a hurry. Pag naghahanap kayo ng karelasyon, huwag kayong magmadali, tinamaan ng kulog. Darating at darating ang para sa inyo. Pag hindi dumating, pabayaan mo siya. Maybe you were meant to be yung single blessedness. Magdasal ka. Imbis na sa Diablo ka magdasal ka sa Diyos. Sabi mo walang nawawala. May nawawala ang tiwala mo sa Diyos. Ipagkatiwala mo ang kinabukasan mo sa pinakamakapangyarihan at yan ay ang Diyos. Huwag mong apurahin na makatikim ka ng malaking kolab nang wala sa panahon. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.